Go!
Muli, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, ma'am. Ako nga pala si Binibining Lizelle G. Serra, ang magtatalakay sa huling kabanata ng The Philippine Century Hands. Next slide please. Next slide. Hindi ko po makita. Okay. So, sa ika-4 na kabanata, dahil patuloy na dumarami ang mga ilustrado sa Pilipinas, patuloy ring ipinaglalaban ng mga Pilipino ang kalayaan sa bansa mula sa kolonisasyon ng mga Espanyol. Sa bahagi ng ika-4 na kabanata ng The Philippines Century Hands ito ay ang pinakamainam na ilarawan sa pariralang o phrase na the existence of a foreign body within another endowed with strength and activity is contrary to all nature and ethical laws, na kung saan ang foreign body ito ay tumutukoy sa Espanya at ang within another ito rin ay tumutukoy sa Pilipinas. So sa ika-4 na kabanata, dito ay may tatlong maaaring mangyari na ipinapakita ang tatlong posibleng hinaharap na hinulaan ni Dr. Jose Rizal para sa Pilipinas. Ang una, ito ay ang asimilasyong ng Pilipinas sa Espanya, na kung saan maaaring maging isang lalawigan ang Pilipinas ng Espanya at makamit rito ng mga Pilipino ang buong karapatan tulad ng mga peninsulares. Sa ikalawa naman, ito ay ang destruction of the Philippines o ito ang pagkawasak ng Pilipinas. Dito, itinaas ni Rizal ang tanong kung papaano pinipigilan ng Espanya ang pag-unlad ng Pilipinas at binanggit niya rito na may tatlong paraan na kung bakit. Una dito ay ang panatilihing mangmang ang mga Pilipino. Nagtagumpay ba sila? Hindi, sapagkat nagising ang mga kamalayan ng mga makabansang Pilipino at nagkaisa sila dito. At sa pangalawang paraan naman, dito ay ang panatilihin sa kahirapan ang mga Pilipino. Nagtagumpay rin ba sila? Hindi, dahil sapagkat ang kahirapan, ito ay ang nagtulak sa kagustuhang baguhin ang sitwasyon. Sa pangatlong paraan naman, dito ay ang removal of Spain from the Philippines o ito ay ang lipulin ang lahing Pilipino. Nagtagumpay nga ba sila? Hindi rin, dahil sapagkat nakaligtas ang mga Pilipino sa kabila ng mga digmaan at ang epidemya, na kung saan ito ay ang ipagpapatuloy ito ng Espanya at marami ang isasakripisyong nitong tao. At sa pangatlo naman na hinulaan ni Rizal ay ang tuluyang pagkawala ng Espanya sa Pilipinas. Ito ang hula ni Rizal na natupad sapagkat dito nauwi rin ito sa tanong na alin bang bansa ang papalit sa pananakop? Europeo nga ba o Asyano? Ang sagot dito ni Rizal ay wala sa kanila. Noong panahong iyon ay abala ang Europa at Asia sa sarili nilang pananakop. Kaya hinulaan ni Rizal na ang Estados Unidos ang susunod na mananakop dito sa Pilipinas. At ang hula nito ni Rizal ang siyang natupad. Tinanggal ng Amerika ang Espanya at sinakop dito ang Pilipinas. Next slide please. Pag-usapan naman natin dito ang Rizal's letter from Fort Santiago noong December 11, December 15, 1896. Dito ay sa kanyang mistulang talumpati
ay sinabi ni Rizal na mula nang siya ay bumalik sa Espanya, nabalitaan niya na ginamit ang kanyang pangalan bilang sigaw ng digmaan o revolusyon. Sa parting ito ay tinalakay na ito ng nakaraang pangkat at ito ay pahapyaw na lamang na itatalakay ko. Dahil ito raw ay isang mapait na sorpresa para sa kanya. Ngunit dahil sarado na raw ang usaping ito, nanahimik na lamang siya sa isang pangyayaring tila hindi na masusolusyonan. Subalit, napansin pa rin niya ang mga sinyalis ng kaguluhan sa bansa. At sa kanyang talumpati, ipinahayag din niya na marami siyang nagawa, ngunit laban sa kanyang payo, nagpatuloy pa rin ang kilusan. Kaya naman sinabi ni Rizal na inaalay niya na hindi lamang ang kanyang tungkulin, kundi pati ang kanyang buhay at pangalan para magamit sa paraang pinakamainam lalo na sa pagpigil ng revolusyon. Dito rin niya ipinapakita ang tunay na pagmamalasakit sa kalayaan ng bansa. Dito binigyang pansin niya ang edukasyon na siyang susi sa pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan at pagiging karapat-dapat sa mga pribilehiyo. Dahil dito, hindi niya napigilang tuligsain at kundinahin ang revolusyon bilang isang hangal at marahas na hakbang na sumisira sa dangal ng mga Pilipino. Ikinahihiya niya na ang iligal na pamamaraan at itinanggi ang anumang pagkakasangkot dahil naawa siya sa mga inosenteng nilalang. At sa kanyang huling talumpati, sinabi niya na hinihikayat niya ang mga armadong Pilipino na umuwi na lamang sa kanilang mga tahanan at nanalangin siyang patawarin ng Diyos ang mga gumagawa ng may sala o ang masamang hangarin. Tungkol naman sa kanyang posisyon sa revolusyon. Habang naghihintay ng paglilitis noong 1896, sumulat si Rizal ng liham na nagpapahayag ng kanyang pagtutol sa armadong revolusyon laban sa Espanya. Dito, nilinaw niya na siya ay walang kinalaman sa mga gumagamit ng kanyang pangalan sa revolusyon. At palagi niyang tinututulan, nilalabanan at nililinaw na ang marahas na pag-aalsa ay mapanganib. Dito ay binigyang diin niya na ang pangarap ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan at sinulat din niya ang katagang, "What is the use of independence if the slave of today will be the tyrant of tomorrow? And no doubt they will because whoever submits to tyranny loves it." Sa pahayag na ito, pinapaalalahanan niya ang mga Pilipino na ang kababaang loob at kabutihang asal ay kailangang manatili at huwag abusuhin ang kapangyarihan. Kung sakaling makamit ang kalayaan, para kay Rizal, ang rason o katwiran ay isang biyayang kailangang gamitin upang malabanan ang kamangmangan na siyang ugat sa pagkakaalipin. Next slide. Yun na nga, sinabi ko kanina na naniniwala si Rizal on reforms and freedom. And also, reforms must come from above. And it's emphasize civic education over rebellion. Next slide. So, from this, sinabi ko nga kanina na ang katagang, "What is the use of independence of the slave of today will be the tyrant of tomorrow." Sinabi ko kanina na ito ay ang pinalahanan niya na ang mga Pilipino na ang kababaang loob at kabutihang asal ay kailangang manatili.
At yun lamang po para sa aming pangkat. Muli, magandang gabi. Maraming salamat.